Sa loob ng isang buwan ay araw-araw akong nagsasanay sa pangangasiwa ni Lolo Manuel. Habang lumilipas ang araw ay lalong humihirap ang aking mga pagsasanay. Nilalagyan niya ako ng mga pampabigat sa aking mga kamay at paa at dinadagdagan niya rin ang ruta ng aking pagtakbo. Araw-araw ay nadadagdagan ang timbang ng mga pabigat at ang ruta na tinatakbo ko hanggang sa maging madali na lang sa akin ang kumilos kahit na nabibigatan. Hanggang sa mapalabas ko na rin ang pana at ang latigo sa aking Magicos Metallum. Pagkatapos noon ay tinuruan na niya ako ng orasyon sa Infinito de Dios. Ang pagkontrol sa pambulag. Kayang-kaya ko na ngayon piliin kung sino lang ang mga dapat kong bulagin at wala na rin itong limitasyon. Tinuruan din niya ako magpalabas ng apoy at nakakaparalisang kuryente na lubos na makakatulong sa akin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Bago matapos ang aking pagsasanay ay inutusan pa niya akong manugis gamit lang ang aking mga kamay at walang suot na medalyon. Noong una ay nag-aalangan ako, pero sinabi niyang makakaya ko na iyon. Kaya naman umalis ako ng hating gabi at nagpunta sa kagubatan. Nagmasid-masid ako noon sa paligid, ngunit wala akong makitang aswang. Siguro ay walang aswang sa kagubatan dahil wala silang mabibiktima doon. Kaya naglakad ako papalayo at pumunta sa direksyon kung saan may mga kabahayan, pero wala rin akong nakita. Marahil ay kakaunti lang ang mga aswang dahil natatakot sila kay Lolo. Pumikit ako noon at sinubukan ko kung makakaramdam akong muli ng enerhiya kahit hindi ko suot ang aking medalyon. Hanggang sa may maramdaman akong ilang itim na enerhiya at agad akong pumunta sa direksyong iyon. Pagkarating ko sa pinagmumula ng itim na enerhiya, ay nakakita ako ng ilang kubul na nakatirik sa gitna ng gubat. Napakalayo na noon sa kabihasnan, kaya nagtaka ako kung bakit may naninirahan pa sa lugar na iyon. Nagmanman lang ako sa paligid, baka kasi sugurin ng aswang ang mga kabahayan na iyon. Pero ilang minuto na akong nagtatago at walang sumasalakay na aswang. Hanggang sa may isang lalaki na lumabas sa isang bahay at nagulat naman ako sa nakita ko. Nagpalit siya ng anyo bilang isang aswang at naisip kong kanina pa pala siya sumalakay at kinain na ang mga nasa loob ng pinanggalingan niyang bahay. Sumugod ako doon sa lalaki at nagulat ako sa aking bilis. Pakiramdam ko ay mas mabilis na ako kahit hindi ko suot ang medalyon. Agad kong inatake ang lalaking aswang gamit ang aking kamay at paa. At bago pa siya makapalag ay wala na siyang malay. Agad kong pinasok ang bahay na pinanggalingan ng aswang upang tignan ang lagay ng mga tao doon. Ngunit nagulat ako dahil puro lalaki ang mga nandoon at nagpalit silang lahat ng anyo bilang mga aswang. Doon ko lang naisip na hindi pala nambibiktima sa loob ng bahay na iyon ang aswang na nakalaban ko. Dahil maliit na komunidad pala ng mga aswang ang pinasok ko. Mabilis akong inatake ng mga aswang gamit ang kanilang mga kuko at pangil. Agad ko namang dinipensahan ang aking sarili. Inilagan ko ang kanilang mga pag-atake. At kapag may pagkakataon ay nagpapakawala ako ng suntok at sipa na nagpapatila po naman sa mga natatamaan. Sa pagkakataong iyon ay nasira din ang bahay na pinasok ko. Kaya naman nagising na ang ibang aswang sa 5 pang mga bahay at napaligiran na nila ako. Hindi na bago sa akin ang mapaligiran ng maraming aswang dahil nangyari na ito sa akin noon nang aksidente ko ring mapasok ang kuta ng mga aswang nang tinakbuhan ko ang grupo ng kapatiran. Itinaas ko ang aking depensa habang hinihintay kung may mauunang aatake. Hindi ko alam noon kung papaano ko mapapatay ang lahat ng aswang
dahil wala akong ibang sandata kundi ang aking mga kamay at paa. Pero sa bandang huli ay nagwalang bahala na lang ako at nilabanan ko silang lahat. Lahat naman sila ay isang tama lang ang tinamo sa akin, sipa o suntok, at hindi na sila makatayo. Pero hindi iyon sapat kung hindi ko naman sila mapapatay. Habang nagpapatuloy ako nakikipaglaban ay nagpalingalinga ako sa paligid. Naghanap ako ng bagay na matulis na pwede kong maggamit. At nang mapunta ang atensyon ko sa isang sirang bahay, ay nakita kong may matulis na kawayan at iyon ang ginagamit ko upang saksakin ang mga natira ko pang kalaban. Kahit na hindi iyon masyadong matulis, ay tumatagos iyon sa kanilang katawan dahil sa aking lakas at bilis. At nang matumba na silang lahat ay isa-isa ko nang nilapitan ang mga nauna kong nakalaban at isa-isa ko silang sinaksak sa dibdib. Wala akong iniwang buhay sa kanila. Iyon din ang unang pagkakataon na literal na nabahiran ng dugo ang aking mga kamay at katawan. Dahil kapag gumagamit ako ng aking espada ay walang lumalabas na dugo sa aking mga napapatay na aswang. Pagkatapos ng madugong bakbakan ay umuwi na ako sa bahay ni Lolo. Hindi na ako nagdala noon ng katawan ng aswang dahil sapat na ang mga dugo sa aking buong katawan bilang pruweba na nakipaglaban ako sa mga aswang. Pagdating ko sa bahay ay binati ako ni Lolo at sinabing handang-handa na akong makipaglaban at pwede na akong umalis kinabukasan upang maipagpatuloy ang naudlot kong mga misyon. Ngumiti lang ako noon at dumiretso sa banyo upang hugasan ang aking katawan bago pumunta sa silid ni tatay at samahang matulog doon ang mga naroon. Kinabukasan ay maaga kami nag-ayos ng aming mga gamit dahil aalis na kami upang bumalik sa bahay ng aking lola. Habang nag-aayos ay nakita ko si Lolo na nakatingin sa malayo na para bang malalim ang iniisip. Naalala ko bigla ang kwento niya noong bagong dating pa lang kami. Mag-isa lang siya doon at nang dumating kami ay napuno raw ng saya ang kanyang tahanan. Nagkaroon siya ng estudyante na tuturuan at pamilyang makakasama ng panandalian. Palagi pa siya kinukulit noon ni Luna at nagpapakwento ng mga tungkol sa panunugis niya noong kanyang kapanahunan. Bigla akong nalungkot dahil pagkatapos ng halos isang buwang puno ng saya ay maiiwan na naman siyang mag-isa. Nakukonsensya ako noon dahil parang pinuntahan lang namin siya dahil may kailangan ako. At ngayong nakamit ko na ang aking kailangan ay iiwanan ko na lang siyang mag-isa. Lumapit ako noon kay Lolo at humingi ng pasensya dahil iiwanan na namin siya. Sinabi ko pa na ayoko pang umalis, kaso kinakailangan na akong bumalik sa Maynila upang ipagpatuloy ang aking misyon na minsan niya rin namang ginawa at naipasa na lang sa akin para rin mailigtas ang mga batang tinangay ng mga aswang. Ipinangako kong madalas ko siyang dadalawin pagkatapos noon. Sinabi naman ni Lolo na walang problema dahil nasasanay na siya na may mga bisita at aalis din kalaunan. Sanay rin daw kasi siyang mamuhay ng mag-isa at mas masaya daw siya ngayon kasi nakilala niya ang kanyang apo kahit hindi na natupad ang pangarap niyang makita muli ang kanyang anak bago man lang siya pumanaw. Medyo naiiyak na ako noon habang nakikinig kay Lolo. Sinabi pa niyang hindi raw siya nag-iisa dahil kasama niya ang kanyang asong si Isaac. Pagkatapos noon ay niyakap po siya ng mahigpit sa huling pagkakataon. At muli kong ipinangakong babalik at babalik din ako sa lugar na iyon. Pagkatapos namin makapagpaalaman na nila nanay ay aalis na sana kami nang bigla na lang may isang binata ang lumabas mula sa kakahuyan. Naghanda ako noon dahil inakala kong kalaban ito, ngunit wala naman siyang armas at hinahanap niya lang si Lolo. Tinanong siya ni Lolo kung anong pakay niya rito at sinabi niyang isa raw siya sa mga nabiktima ng mga aswang sa kabilang bayan.
Dumayo pa raw siya dito upang humingi ng tulong kay lolo. Gusto niya raw matutong makipaglaban sa mga aswang upang maipaghiganti ang kanyang mga magulang. Pumayag naman si lolo na turuan siya at bukas na bukas din ay magsisimula na siyang mag-ensayo. Natuwa naman ako noon dahil kahit papaano ay may makakasama na si lolo, kaya aalis ako ng walang pagsisisi. Muli akong nagpaalam noon kay lolo at nangako akong dadalawin siya paminsan-minsan kapag nagkaroon ako ng sapat na oras. Pagkatapos noon ay masaya na kaming umalis. Tinahak namin muli ang masukal na kagubatan papauwi. Nagbaon din kami ng pananghalian dahil isang araw muli ang aming bubunuin pababalik sa bahay ni lola. Hindi na kami nahirapan noon sa pagbalik dahil puro pababa naman ang daan na aming tinatahak at wala naman ang naging sagabal sa aming paglalakbay. Muli kaming kumain noon sa tabi ng talon at habang kumakain ay hindi namin mapigilang pag-usapan ang mga nangyari sa bahay ni lolo. Sinabi ni Tita Luz na kawawa pala si lolo dahil mag-isa na lamang itong nabubuhay at ang anak na matagal niyang hinihintay ay matagal na rin palang patay. Sinabi naman ni nanay na kaya nga raw nakokonsensya siya at pakiramdam niya ay kasalanan niya kung bakit naghintay pa ng matagal si lolo kay tatay. Ikinuwento niya na noon ay wala siyang makuhanan ng pamasahe upang makauwi at sana'y maibalita man lang niya ang pagkamatay ng nag-iisa nitong anak. Iginiit ni Tita Luz na wala naman talagang kasalanan si nanay. Aniya, sadyang naipit lamang siya ng sitwasyon. Idinagdag pa niya na naipakilala naman niya ako kay lolo, kaya hindi nito iisiping kasalanan niya ang lahat ng nangyari. Sinabi ko naman na ako mismo ay nakaramdam din ng pagkakonsensya sa pag-alis namin kanina. Naisip ko na maiiwan si lolo na mag-isa. Para bang pumunta lang ako roon dahil may kailangan ako sa kanya. Ngunit nang makuha ko na ang kailangan ay iiwanan ko na siya muli na mag-isa roon. Sinabi ni nanay na hindi ganoon ang magiging pag-iisip ni lolo. Ayon sa kanya, masaya pa nga ito nang makita ako at masaya rin na tinuruan ako at nakasama ng isang buwan. Sinabi ko na nahirapan talaga ako magpaalam kanina. Inisip ko na matapos namin siyang mapasaya ng isang buwan, ay muli namin siyang iiwan na malungkot. Mabuti na lamang at may isang lalaki pumunta upang magpaturo sa kanya, kaya may makakasama na siya. Sinabi ni nanay na mabuti nga iyon at may makakasama na si lolo. Ngunit sinabi ko pa rin na papaano kung makuha na ng lalaki ang nais nito. Baka iwanan din ito si lolo at maiiwan naman si lolo na mag-isa sa bandang huli. Sinabi ni nanay na hindi raw iyon mangyayari. Ipinaliwanag niyang sinabi rin ng lalaki na pinatay ng mga aswang ang kanyang mga magulang, kaya wala na itong matutuluyan. At tiyak na magtatagal ito sa lugar ni lolo. Sinabi ko na sana nga ay ganoon upang hindi na muling malungkot pa si lolo. Pagkaraan ay tinanong ako ni nanay kung ano na ang plano ko ngayon. Sinabi ko na pagka-uwi namin sa Maynila ay makikibalita muna ako sa grupo ng kapatiran upang malaman ang kanilang lagay at makasagap ng balita tungkol sa mga batang dinakip ng mga aswang upang gawing kanilang pagkain. Sinabi ni Tita Luz na ano raw ang ibig kong sabihin. Ipinaliwanag ko na may binabalak ang hari ng mga aswang na dumukot sa mga bata. Papalakihin, papatabain at paparamihin. At doon nila kukunin ang kanilang magiging pagkain. Sinabi naman ni Tita Luz na napakasamang balita raw noon. Para raw sila gumawa ng babuyan, ngunit tao ang kanilang aalagaan. Sinabi ko na kaya nga, ngunit ngayon mas malakas na ako, ay magagawa ko ng pigilan ang kanilang binabalak. Ikinuwento ko na may mga bata na rin ako nailigtas mula sa kanila at kasama na nga roon si Luna. Sinabi ni Tita Luz na kailangan ko nga talagang mapigilan ang mga aswang na iyon.
Tiniyak niyang susuportahan nila ako at umaasa silang magtatagumpay ako sa aking layunin, at sinabi ko na gagawin ko ang lahat upang matulungan ang mga nangangailangan. Pagkatapos naming kumain ay naglakad na kami muli pabalik sa bahay ni Lola, at sa aming paglalakad ay muli kaming inabot ng pagdilim. Ngunit wala na kaming nakitang mga aswang. Siguro ay naubos ko na sila kagabi, o baka tumakas na ang iba dahil sa nangyari. Kaya naman, payapa kaming nakauwi. Pagkarating namin sa bahay, ay sinalubong agad kami ni Lola at tinanong kung kumusta raw ang naging lakad namin. Sumagot naman si Nanay na maayos naman daw kaming tinanggap ni Lolo at pinatuloy pa nga kami ng 1 buwan. Hindi agad nakontento si Lola at agad na nagtanong kung ano raw ang naging reaksyon ni Lolo nang malaman nitong matagal nang patay ang kanyang anak. Gusto niyang malaman kung sinisi ba si Nanay. Ipinaliwanag ni Nanay na nalungkot nga raw si Lolo nang malaman ang totoo. Ngunit hindi naman siya nito sinisi dahil batid nito na bahagi ng kanilang tungkulin ang kamatayan. Ngunit muling nagpumilit si Lola at nilinaw na hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Ang tinutukoy niya ay ang katotohanang 15 taon ang lumipas at ngayon lamang nalaman ni Lolo ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak. Tinanong ni Lola kung sinisi ba si Nanay sa hindi agad ito pagsasabi. Ngunit mariing sinabi ni Nanay na hindi naman. Naiintindihan daw ni Lolo ang kanyang kalagayan at ang dahilan kung bakit hindi niya naipabot agad ang balita. Sa halip na magalit ay natuwa pa nga ito nang makita ang kanyang apo. Dahil doon ay nagbago ang tono ni Lola. Sinabi na lamang niyang mabuti at ganoon nga ang nangyari. Saka kami inanyayahan na pumasok, magpahinga at magsikain dahil malayo pa raw ang aming nilakad. Habang nagsasalo-salo kami sa hapag ay muling nagtanong si Lola kung ano na raw ang plano namin. Sinabi ni Nanay na uuwi na kami bukas papunta ng Maynila. Nagulat si Lola at nagtanong kung bakit parang ang bilis naman daw yata. Ipinaliwanag naman ni Nanay na hindi naman ganoon kabiglaan dahil 1 buwan na rin naman kaming narito. Ngunit ang sagot ni Lola 1 buwan nga raw, pero halos 1 araw lang naman kami na naroon sa bahay niya. Dahil doon, idinahilan ni Nanay na marami pa kaming kailangan gawin sa Maynila. Napabuntong hininga na lamang si Lola at nagsabing nakakatampo raw dahil sa kabilang panig ay nakayanan naming umabot ng 1 buwan, pero sa panig niya ay napakabilis lamang. Tinawag pa niya si Tita Luz at tinanong kung hindi ba siya sumasang-ayon. Agad sumagot si Tita Luz na hindi siya nagtatampo. Ngunit muling sinabi ni Lola na kasing araw ay kasama naman siya sa amin. Pero paano naman daw siya? Dito ay nilapitan na siya ni Nanay at sinabing huwag na sanang magtampo. Nangako siya na sa susunod na pagdalaw namin ay magtatagal na kami roon sa bahay mismo ni Lola. Pagkatapos noon ay nagpatuloy na kaming kumain at nang matapos ay nagkwentuhan silang tatlo. Maaga akong pumunta noon sa silid upang matulog dahil maaga pa kaming aalis kinabukasan. Habang nakahiga ay naalala ko si Lisa. Kumusta na kaya siya? Hindi nga pala ako nakapagpaalam na uuwi ako ng probinsya at hindi ko rin inasahang aabutin ako rito ng 1 buwan. Sana lang ay wag niyang isiping inabandona ko na sila dahil lang sa 1 beses akong natalo ng kalaban. Bahala na, pupuntahan ko na lang siya agad pagka-uwi namin. Kinabukasan, bago umalis, ay muling kinausap ni Lola si Nanay. Narinig ko noon ang tinig ni Lola habang hawak niya ang isang maliit na bag. Sinabi niya na iyon ay para sa amin, bilang tulong na rin sa tagal na panahon na hindi kami nagkita at dahil alam niya ang hirap ng pamumuhay namin sa Maynila. Gusto niyang gumaan kahit papano ang buhay namin.
Binuksan iyon ni nanay at agad siyang napatigil. Halata ang pagkakagulat sa kanyang mukha. Nakita kong parang gusto niyang ibalik iyon kay Lola. Sinasabi niya na hindi niya matatanggap dahil napakalaking halaga noon at baka wala nang matira para kay Lola. Ngunit iginiit ni Lola na huwag raw kaming mag-alala sapagkat hindi pa nga iyon nangangalahati sa pera na hawak niya o sa pera ng kanilang pamilya at talagang nakalaan iyon para kay nanay. Idinagdag pa niya na hindi rin dapat sila alalahanin ni Tita Luz dahil marami pa silang panggastos mula sa kanilang palayan na 2 beses sa isang taon nagbibigay sa kanila ng malaking income. Sa bandang huli ay tinanggap din ni nanay ang maliit na bag na iyon at pagkatapos noon ay nagpaalam na rin kami ni Luna kay Lola. May kinausap na rin noon si Lola na isa naming kamag-anak na may van upang ihatid kami sa Maynila para hindi na mahirapan pa sa pagbiyahe. Dahil diretso naman kaming hinatid hanggang sa bahay, ay nabawasan ng ilang oras ang aming biyahe, kaya hapon pa lang ay nasa bahay na kami. Pagdating namin sa bahay ay agad naming inasikaso ang lahat ng aming mga gamit. Pagkatapos ay sakto namang napadaan si Isabel at kinumusta ako. Pinapasok ko naman siya noon sa bahay at nagulat naman si nanay. Narinig ko ang tinig ni nanay na may halong inis nang makita si Isabel. Tinawag pa niya itong anak ng tsismosang si Lita at tinanong kung kagaya rin ba siya ng kanyang nanay kaya napadpad siya sa bahay namin. Agad akong sumabat at ipinagtanggol si Isabel. Sinabi kong kaibigan ko siya at hindi siya tsismosa. Nang marinig yun ni nanay ay lumambot naman ang kanyang tono at humingi siya ng paumanhin kay Isabel. Paliwanag niya na masyado lang siyang nainis sa ina nito dahil sa mga pinagsasabi noon laban sa akin. Tinanggap naman iyon ni Isabel at sinabing ayos lang. Sabay humingi na rin ng paumanhin para sa mga nagawa at sinabi ng kanyang ina. Lumapit ako kay Isabel at kinumusta siya. Sabay banggit na matagal din kaming hindi nagkita. Sinabi niyang ayos lang naman siya, pero napansin daw niyang 1 buwan akong nawala. At nagtanong kung saan ako nanggaling. Sinabi kong umuwi kami ng probinsya at nagbakasyon doon. Ngunit hindi ko na idinagdag ang buong dahilan dahil alam kong mahaba na namang paliwanagan at ayokong mapunta roon ang aming usapan. Pagkaraan ay ibinahagi ni Isabel na may isang babae raw na madalas dumalaw sa bahay namin nitong mga nakaraang araw. Hindi niya alam kung anong pakay ng babae. Ngunit sa tingin niya ay kasamahan ito ng mga lalaking minsang naghanap sa akin noon. Sinabi ko na kilala ko ang tinutukoy niya. Ipinaliwanag ko na nakikipagtulungan na ako ngayon sa grupo nila. Marahil ay hinahanap nila ako dahil hindi ako nakapagpaalam bago kami umalis. Nagulat si Isabel at nagtanong kung ibig raw bang sabihin ay nakuha na ng grupo ang tiwala ko na dati ay ipinagkakait ko sa kanila. Tumango ako at sinabi kong mabuti rin pala silang tao at mabuti naman ang kanilang mga hangarin. Napatingin si Isabel kay Luna at tinanong kung sino ang batang iyon na ngayon lang niya nakita. Ipinaliwanag kong siya si Luna, isa sa mga bata na nailigtas ko at wala nang matutuluyan kaya kinupkup na lang namin. Ngumiti si Isabel at biglang naalala ang pakay niya. Dahil nalalapit na raw ang pista, ipinaalam niya na pabibinyagan niya na ang kanyang anak at nais niya akong gawing ninang. Agad kong sinagot na walang problema, pumapayag ako dahil para sa kanya, handa akong dumalo. Nag-usap pa kami noon hanggang sa maalala niya ang kanyang anak at nagmadali nang umalis para umuwi. Pagkatapos noon ay muli na akong tumulong sa pag-aayos ng aming mga gamit. Pagkatapos mag-ayos ng mga gamit ay nagpunta ako sa aking kwarto at inisip ko agad na pumunta sa kuta ng katipunan upang makibalita. Kaya naman nag-ayos na ako ng aking sarili at kaagad nang umalis.
Paglakad ko pa lang papunta sa kanilang kuta, agad kong nasilayan si Lisa. Kita ko sa mukha niya ang gulat nang makita niya akong pumasok. At hindi siya nag-atubiling lumapit sa akin, kaagad niya akong tinanong kung kumusta na raw ako at kung magaling na raw ba ang mga sugat ko. Sinabi kong maayos na ako kahit matagal naghilom ang aking mga sugat. Ngunit kahit ganoon ay nakabangon na ako. Doon ay ipinahayag niya na nag-alala siya dahil matagal akong nawala. Madalas daw siyang dumalaw sa bahay namin, ngunit palaging nakasara ang pinto at walang tao. Ipinaliwanag ko namang umuwi kami ng probinsya kasama si nanay at si Luna. Umaasa kaming buhay pa ang aking lolo upang maituro sa akin ang lahat ng kanyang nalalaman. Nag-usisa siya kung kumusta ang naging resulta. Sagot ko naman na sa awa ng Diyos ay buhay pa nga si lolo, at sa loob ng 1 buwan na pamamalagi namin doon ay natutunan ko ang lahat ng dapat kong matutunan. Kaya ngayon ay handa na ako lumaban sa mga aswang, lalo na upang makapaghiganti sa babaeng aswang na bulag. Ngumiti si Lisa na masaya sa aking pagbangon at sinabi niyang mabuti at makakasama na raw ako sa kanilang operasyon. Doon ko siya tinanong kung may nalalaman na sila tungkol sa kinaroroonan ng mga bata na dinukot para palakihin. Sagot niya naman ay wala pa silang tiyak, pero nakakuha sila ng impormasyon ukol sa isang lugar kung saan pansamantalang hinahanda ang mga bata bago sila dalhin sa mas malaking taguan. Nang tanungin ko ang plano nila ay sinabi niyang mamayang gabi ay sasalakay na nila iyon. Ngunit ibinalita rin niyang mabigat ang bantay dahil maraming aswang at karamihan ay pulis na marunong gumamit ng baril. Nagulat naman ako sa narinig, mga aswang na pulis. Hindi yun kapanipaniwala. Ngunit seryoso niyang ipinaliwanag na iba na ang panahon ngayon. Maraming aswang ang nakakapasok sa iba't ibang industriya ng mga tao. At ayon sa kumakalap ng impormasyon ay hindi lamang pulis, kundi iba't ibang propesyon na rin ang napasok nila. Mayroon pang 2 uri ng aswang ngayon, ang mga pinanganak na aswang at mga dating tao na niyanggaw upang maging aswang. Ang ilan ay sapilitan, ang iba naman ay kusang loob. Nayanig ako sa kanyang mga sinabi. Kung totoo ang lahat, ay malaki ang panganib na kinakaharap ng sangkatauhan. Subalit pinilit kong hanapan ng lohika. Hindi ba't mawawalan din sila ng pagkain kung lilipulin nila ang lahat ng mga tao? Ngunit sagot pa ni Lisa ay kabaliktaran. Nakahanda na raw ang kanilang human farm. May sapat na plano na ang mga aswang upang hindi sila umasa sa malayang tao. Ibig sabihin ay ang mga human farm ay hakbang lamang patungo sa mas malaking plano, ang ganap na paglipol sa lahi ng tao. Kaya mariin niyang sinabi na kailangan mapigilan na ito habang maaga pa, bago pa tuluyang maging huli ang lahat. Doon ay lalo kong pinagtibay ang aking pasya. Hindi ko hahayaang matuloy ang kanilang masamang balak. Ngayon pa lang ay ipinapangako ko sa sarili ko na ako mismo ang uubos sa kanila. Pagkatapos ng usapang iyon ay umuwi na ako sa bahay. Sinabi ko na lang kay Lisa na siya na ang magsabi kay Supremo na napadaan ako. At ipinapasabi ko rin na sasama ako mamayang gabi sa kanilang operasyon. Sinabi naman niyang siya na ang bahala. Pagka-uwi ko sa bahay ay nag-ayos na ako ng mga gamit na dadalhin ko sa operasyon. Habang nagsasalo-salo ay ikinuwento ko kay nanay ang mga sinabi sa akin ni Lisa. At pati siya ay hindi makapaniwala sa sinabi ko. Pero tamad na akong magpaliwanag noon, kaya sinabi ko na lang na sa mundo naming puno ng misteryo ay marami ang posible. Pagkatapos kumain ay agad na ako pumunta sa kuta ng katipunan at naghihintay na sila noon sa akin. May mga bago na rin silang kagamitan.
Kagaya ng naikwento sa akin ni Lisa, at sa tingin ko ay pinaghandaan talaga nila ang gabing ito. Agad kami noong sumakay sa jeep ni Supremo at handa na rin ako masubukan dito sa Maynila kung gaano kalayo ang inilakas ko. 1 oras na ang lumilipas nang makarating kami sa isang bakanting lote. Nagsibabaan na kami noon at naglakad patungo sa isang malaking pader na may malaking tarangkahan. Nasa 10 kami noon at lahat kami ay nakaposisyon sa harapan. Sarado ang tarangkahan at mataas ang mga pader, kaya hindi makikita kung ano ang nasa loob. Ang plano pala nila ay aakyat ang isa sa kanila sa malaking pader at bubuksan ang tarangkahan mula sa loob. Pero dahil madali na lang sa akin ang pag-akyat, ay ako na mismo ang nagpresenta. Tumalon ako noon ng malakas hanggang sa maabot ng kamay ko ang dulo ng pader. Puno iyon ng bubog, pero dahil sa kunat ng aking balat ay hindi ako nagalusan. Sumilip muna ako noon bago tuluyang umakyat at nakita ako ng 3 lalaking may hawak na baril at paikot-ikot na naglalakad. Nararamdaman ko sa kanila ang itim na enerhiya, kaya nakasisiguro akong mga aswang sila. Tuluyan na akong umakyat noon sa pader at tumayo ako sa tuktok nito. Saka ko inilabas ang pana mula sa Magicus Metallum. Ngayon ko lang ito magagamit sa tunay na labanan. At tinandaan ko ang lahat ng tinuro sa akin ni Lolo tungkol sa pagpana. Dapat kalmado lang ang katawan, iniunat ang mga kamay at sabay ng pagpiti. Sa unang bira ay tumba agad ang isa sa mga gwardya. Agad ko naman itong sinundan pa ng 2, kaya napatumba ko rin ang 3 gwardyang iyon bago pa man nila ako makita. Maswerte ako dahil hindi nangangailangan ng palaso ang aking pana, dahil kapag hinila ko ito ay kusang nagkakalaman. Bumaba na ako noon at binuksan ang tarangkahan, dahilan upang makapasok ang buong grupo ni Supremo. Nakatingin si Lisa sa akin at nagsabi na ang galing ko raw, at tinanong niya kung paano ba ang nakita niya kanina. Ipinaliwanag ko na natutunan ko iyon sa aking lolo kung papaano palabasin mula sa aking sandata ang isang pana. Pagkapasok namin sa tarangkahan ay nagsiakyat na lahat at nagsitago. Sa hindi kalayuan ay napansin ko ang isang malaking bodega at inisip kong marahil ay doon nila dinadala ang mga bata. Ilang sandali pa ang lumipas nang makita kong may mga gwardya na naman. Nakita nila ang walang buhay nilang kasama kaya agad silang naalerto. Pinagpapanako naman sila kaya hindi na sila nakahirit pa. Dahil naman sa ginawa ko ay naibigay ko rin sa kanila ang aking lokasyon. Kaya naman natuon sa akin ang atensyon ng iba pang aswang. Mabilis silang sumugod sa akin at habang malalayo pa sila ay pinapatamaan ko na ng pana. Pero sa dami nila ay napilitan akong ilabas na ang espada at labanan sila ng malapitan. Habang nasa akin pa ang atensyon ng mga aswang ay umusad naman ang kapatiran patungo sa malaking bodega. Naging abala na lang ako noon sa pakikipaglaban at hinayaan ko na sila. Mabilis ko lang naman natapos ang aking mga kalaban dahil mga pipitsuging aswang lang naman ang mga iyon. Kaya naman mabilis rin ako nakasunod sa grupo ni Lisa. Tinanong niya ako kung natalo ko na agad ang lahat ng iyon. Sinabi ko naman na oo, napatay ko na lahat. Habang papalapit kami noon sa bodega ay nakarinig kami ng mga putok ng baril. Mukhang alam na ng lahat ng naroon na napasok na sila. Dahil sa aking bilis at talas ng mata ay nakikita ko ang mga bala at kung saan papunta. Kaya muli kong inilabas ang espada at pinaghihiwa ko ang mga bala. Pagkatapos ay ginawa ko ito agad na pana at pinapana ko ang mga bumabaril sa amin. Tinanong ni Lisa kung ano ang mga ginawa ko nitong nakalipas na buwan dahil napakalayo na raw ng inilakas ko. Ipinaliwanag ko naman na mahigpit ang pagsasanay na ibinibigay sa akin ng aking lolo,
kaya malaki talaga ang naging improvements ko. Papalapit na kami noon sa bodega at wala na kaming nakikita mga aswang. Ngunit ramdam ko pa rin ang masamang enerhiya sa paligid. Marahil ay binabalak nila kaming tambangan. Nanatili kaming alerto noon. Nang malapit na kami sa pinto ay pinatabi ko muna sila. Pagkatapos ay huminga ako ng malalim at nang pwersahan kong isara ang pinto ay dumapa ako bigla. At nakarinig ako noon ng sari-sari putok ng mga baril. Gumulong pa ako noon papalayo upang hindi matamaan. At nang makarating ako sa ligtas na lugar, ay muli kong ginamit ang pana upang panain ang mga aswang na nakikita ng aking paningin. Walang isang minuto ang lumipas nang tumigil ang putok. Siguro ay naubusan na sila ng bala, kaya sumenyas na ako sa mga kasama ko upang magsipagsugod. Pagkatapos ay muli kong ginamit ang espada upang sumugod na rin kasama nila. Sangkatutak na aswang ang naroon at ang nakakuha ng aking atensyon ay ang naputulan ko ng kamay. Buo na muli ang kamay niya ngayon at nang makita niya ako ay agad na siyang tumakbo. Hindi ko naman siya hinabol dahil napakarami pang kalaban. Dahil kung iiwanan ko ang lahat ng ito sa grupo ni Lisa ay maaaring mapahamak ang marami sa kanila. Kaya naman tumulong na muna akong ubusin ang mga aswang. Lahat ng madaanan ko noon ay hinihiwa ko. Hindi nila mapantayan ang aking bilis at masasabi kong patay na agad ang sinumang aswang na magtangkang lumapit sa akin. Kahit para sa akin ay mahihina lang sila, masyado pa rin silang marami upang makaubos ng oras ko. Pero ayos lang naman dahil hindi naman kami nagmamadali. Halos kalahating oras ang lumipas nang maubos namin ang mga aswang. Sinabi kong hanapin nila ang mga bata dahil may kailangan pa akong tapusin. Agad akong nakiramdam ng enerhiya hanggang sa matagpuan ko kung saan nagtatago ang anak ng hari ng aswang. Agad ko siyang pinuntahan at muntik na akong mahulog sa isang patibong. Pagkapasok ko kasi ng silid ay tumilapon sa akin ang napakaraming kutsilyo. Mabilis ko lang iniwasan ang mga iyon at lahat sila ay tumama sa pader. Panahon na noon para harapin ang aswang. Nagpalit na siya ng anyo at akmang susugod na sa akin. Bago ko siya labanan ay may kailangan muna akong malaman. Tinanong ko kung paano siya nagkaroon ng mga kamay. Sinabi niyang hindi na raw yun mahalaga. Ang mahalaga raw ay makakapaghiganti na siya sa akin gamit ang mga kamay na iyon. Aaminin kong malakas ang aswang na ito dahil ako mismo ay nahirapan sa kanya at hindi ko siya matatalo kung hindi ako gumamit dati ng pambulag. Habang nagpapakiramdaman kami ay sinabi niyang hindi na raw siya muling tatablan ng pambulag. Sinabi kong wala naman akong balak na bulagin siya sa pagkakataong ito dahil matatalo ko na siya gamit ang aking purong lakas. Sumugod na ako noon gamit ang espada sa aking normal na bilis. Noon ay iniilagan niya lang ang aking mga atake. Pero napapansin kong napapaatras siya hanggang sa mapasandal na siya sa pader. Nang tuluyan na siyang makasandal ay siya ring hudyat upang umatake sa akin. Ibinaon niya ang kanyang mga kuko sa pader. Iniangat ang dalawang paa at buong puwersa akong sinipa. Naharangan ko naman iyon gamit ang aking kamay. Pero tumilapon pa rin ako sa lakas at pagkatapos noon ay muli na siyang sumugod gamit ang kanyang kuko. Nakita ko sa kanyang muka na galit na galit. Kaya wala akong ibang ginawa kundi ang umilag ng umilag. Naisip ko rin na gamitin ang galit niya laban sa kanya. Kagaya ng parati kong ginagawa, hinayaan ko lang siyang umatake na umatake hanggang sa magkaroon ako ng pagkakataon na gamitin ang aking espada. Dahil sa kanyang galit ay hindi na siya nakakapag-isip ng maayos, kaya tumama sa kanyang mukha ang espada. Pero sandali lang iyon dahil agad siyang nakaatras. Bandang huli ay daplis lang ang kanyang inabot. Masasabi kong pabor pa rin sa akin ang laban dahil hindi ko pa inilalabas ang buo kong lakas.
Pero kahit may nakatago rin siyang lakas, ay alam kong sa bandang huli ay ako pa rin ang magtatagumpay sa labanang ito. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 8. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.